At patuloy na siya lamang ang ating maitaas. Awitin natin ng no other name. His name is exalted. He is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. His name is exalted. His name is exalted far above the earth. Give glory. Give glory and honor and praises to His name. No other name, but the name of Jesus. No other name, but the name of the Lord. No other name, but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and praise. Minsan pa, His name is exalted. His name is exalted far above the earth. His name is high above. His name is exalted. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. No other name, but the name of Jesus. No other name, but the name of the Lord. No other name, but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. For the last time, His name is exalted. His name is exalted far above the earth. His name is high above. The heavens. Oh, His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. No other name,
Tunay Mama na magkaisa kami sa aming pagkikinig ng mga salita. Dalayan niyo rin naman sa oras na ito na mamahili yung mga salita, Ama, na walang isang mga kanyang lagi upang mayayaan niya ang tunay na kaluban muna ng mula sa mga salita. At ikaw lang Ama ang tunay na nagkakalala sa pagkikinig. Patuloy kang pumilos at pumalaw sa aming kalagitnaan at walang maging handa Ama sa aming pagtanggap ng iyong palibakong mensahe na tunay namin naranasan sa gabing ito at patuloy namin na may tinataas ang iyong pangalan sa oras na ito. Ikaw Ama ang tunay na pumilos sa aming kalagitnaan. Uwi kami ang mga takay namin na mga aming banal na kapangyarihan. Ano man ang handa Ama ang aming naranasan, ano man ito'y tinatapon namin Ama sa pangalan ng Diyos. Amen. Ikaw Ama ang tunay na pumilos at gumalaw. At walang imposible Ama sa iyong pangalan. Amen. At Ama, inalain mo Ama ano man ang mga gawain paregan at sanputan paregan. Tunay namin Ama na ilayo mo sa aming kapaligiran. Ilayo mo sa aming paligid paregan. At walang imposible sa iyong pangalan. Amen. Ama, dalangin namin sa dito sa lahat ng aming mga witin. Tunay namin na iaalay namin ang mga sa iyong pangalan. Nauwi kami ng mga tatay namin ang mga iyong kapangyarihan sa gabi ito. Patuloy namin pasasalamatan ang mga iyong kalakihan sa oras na ito. At ikaw lamang Ama ang tunay na pumulaw sa aming kalagitnaan. At maraming salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang lahat ay nanyahan pong tumayo sa gabing ito at purihin natin ang ating Panginoon. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. For all you've done! My Savior, Redeemer! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty. Forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world weary, the Father's only Son. You live, you die, you live, you die, you rose again on high. You opened for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Minsan pa, my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the heavenly, the Father's only Son. You live, 'cause you live, you died, you rose again on high. For the world to live again. Hallelujah. For all you live, you died. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. For all you've done, 'cause you gave me from the everlasting to the world we lead. The Father's only Son, 'cause you gave me from the everlasting to the world we lead. The Father's only
Patuloy nating purihin ang Panginoon sa gabing ito. At ialay natin ang ating sarili sa ating Panginoon na maging karapat-dapat ang ating paglilingkod sa gabing ito. Patuloy natin siyang awitan at papurihan. Savior of my soul, Savior of my soul, I can find in you, I can find you, through my darkest moment. In you I find my peace, in you I find my comfort when I'm weak, my comfort. I trust in you, through storm and rage. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. Your light fills my days. It leads me in your ways. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, Lord. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. My Jesus, you're the only one. Nothing will ever take your place. Nothing will ever take your my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you. To bring my life an offering. I long to bring my life. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper, Lord. Draw me deeper. I give all to be with you. Innocent God, Savior of my soul. Savior of my soul, I can find in you. I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you. Through storm and raging, faithful, faithful, you're my God, you're the glory, the lifter of my head. Your light, it fills my days, it leads me in your way.
Take me higher. Draw me deeper, Lord. I give all to be with you. And I live to worship you, Lord. My Jesus, you're the only one. Nothing will ever change. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, Lord. And I long to breathe. Take me higher. Draw me deeper. I give I sing praises. Praises to your name. For your name is great. I sing praises to your name. For your name is great. I give glory to your name. I give glory to your glory to your name. For your name. For the last time, I give glory to your name, Lord. I give glory to your name. Glory to your For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For the last time, for your name is great. For your name is great and greatly to be Ikaw na kumanta, wala nang boses. Ha? Ikaw na kumanta. Uy, wala ka boses. Okay.
mountain I see, to gaze upon your beauty, your majesty. In the days of trouble, you've covered me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray to you, I pray. So I pray to you, Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Purihin ka aming Diyos sa iyong katapatan at kabutihan sa amin. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo at gagawin pa para sa aming mga buhay. And we give you all the praises and worship that really belongs to you. Kaya mo, Ama, na patuloy naming maibalik at maibigay sa iyo ang pagsamba at paglalhati nararapat lamang na para sa iyo. Panginoong Diyos, sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng lahat ng bagay na aming nararanasan sa aming mga buhay, you have given us this day, O Lord God, not only to pray, but also to hear your word. And let these words be a life to our spirit, be life to our soul. Lead us, O Lord God, into the truth and help us to understand everything, your will and your righteousness, through the working of the Holy Spirit. Open our hearts and open our minds. Let our faith, Lord, be a considerate faith in your name. At hayaan mo na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na madakila at mapapurihan po namin sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa gabing ito na sa aming pakikinig ng mga salita mo, patnubayan mo kami, Panginoong Diyos, hanggang sa matapos. Ilid mo kami, Panginoong Diyos, at huwag mo kaming pababayang mahiwalay sa dakilang katwiran at kalooban mo. Dalangin ang iyong lingkod na pagpalain mo rin ang mga kamay na nagbigay ng kalamang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik at umaapaw na pagpapala para sa kanila. At hayaan mo maranasan nilang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa pamamagitan ng iyong mga pangako at mga salita na magaganap at tunay na mapangyayari sa amin. Binabalik namin sa iyong maingat ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri at paglalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. May God bless everyone who give their offerings to the Lord. Salamat sa Diyos. Sa gabing ito, tayo po'y muling nagkatipon upang mag-aral at ng salita ng Diyos. And tonight, let us continue to pray. Patuloy po tayong manalangin para po sa kaligtasan ng mga lugar na tatamaan po ng bagyong uwan. Hindi pa rin natin tayo sigurado kung saan talaga siya tatama, saan direct ang tatama. Pero dalangin po natin yung mga kapatiran natin sa Aurora, Isabela at sa Cagayan. Marami po tayong mga kapatiran dyan.
yung mga nakakasama natin sa youth camp, sa pastor seminar, dyan po sila nakatira. Naway ingatan at pagpalain po ng Diyos ang kanilang mga buhay at talagang selyuhan po sila. Yan po yung patuloy nating dalangin. At kung tayo naman din ay tamaan dito sa Metro Manila, naway ingatan ng lahat. No? Patuloy po tayong maging safe sa lahat ng pagkakataon. And please, tayo pong lahat ay maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. So kung wala naman po tayong lalakaring importante sa labas, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan. Hallelujah! Para po tayo po ay maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. 1 Corinthians chapter 9, verse 26 up to 27. Unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 26 hanggang 27. Sabay-sabay po tayo. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Life for a glorious prize. No? Corinthians is a place wherein people are athletics. Amen. Sila po yung lugar na kung saan ang mga tao po na naniniraan sa Corinto ay mahilig sa sports. Amen. Mahilig po sila sa mga palaro. Amen. Kaya, kung titingnan po natin, Apostle Paul made these illustrations in order for the people of Corinth or the church of Corinth to understand, amen po ba, yung kanilang kalalagayan, hindi lamang sa mga physical na aspect, but most especially to their spiritual aspects. Kaya, siguro, yun yung isang malaking bahagay na ginawa ni Apostol Pablo na illustration o paglalarawan na kung saan nais niya na maging matagumpay ang lahat ng mga mananampalataya, na yung kanilang mga buhay ay nakatuon doon sa inilaan ng ating Diyos. So, tayo rin po, alam po natin na bawat sa po sa atin ay naglalayong maglingkod at gumawa para sa Panginoon. But, ang magiging katanungan, bakit nga ba kailangan nating maglingkod? Bakit kailangan ba natin talagang maibilang yung sarili natin doon sa mga ministeryo at gawain ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin? We are questioning this one. Dumadaan po tayo sa ganitong klase ng katanungan sapagkat, di po ba, sabi ko nga po sa inyo nung last na pinag-aralan natin, that 90% of the church, the churches, 90% of the churches are not involved, are not fully committed to the church ministry, to God's works. Amen. Yung mga gawain at ministeryo ng Panginoon na hindi ganun kadali, kahit na isang mananampalataya na, hindi po nila masyadong naibibigay yung buhay po nila at hindi nila naibibigay yung pagkakataon na magamit po sila ng Panginoon. Or sometimes, ibinibigay nila ito pero in the middle, doon sa kanilang paglilingkod, nag-give up na po sila. Hindi nila ito natutuloy-tuloy hanggang sa dumating ang ating Panginoon. At ang nangyayari po ay may mga ilan-ilan sa mga mananampalataya, amen po ba, na nakapaglilingkod nga minsan o na ibibigay na minsan yung kanilang paglilingkod, but in the end, they cannot able to make it, amen po ba, last. Hindi po nila ito nagagawa na gawin ito na mas mahaba o hanggang sa dumating ang ating Panginoong Yesus. At dumarating pa nga sa pagkakataon na nagkakaroon sila ng pagkasawa. At dumarating din sa pagkakataon ng kanilang mga puso ay nanlulupaypay o nangihina at naghahanap ng pagtutuunan ng kanilang buhay at panahon. Amen. Yan yung isang nagiging malaking siguro nga, amin po ba, bilang mga nilalang, bilang mga tao sa mundong ito, no? Hindi tayo mahilig doon sa mga
mahaba. No? We want everything to be in shorts, instant. Amen. Kaya siguro kung kumbaga, meron lamang tayong isneset sa time natin, sa time frame natin. Maglilingkod lang ako, ganito lang. O kaya, gagawin ko lang ang bagay na kung gustong gawin sa Panginoon, hanggang dito lang. Pero hindi ko pwedeng gawin hanggang dun sa ganitong bagay. Amen. Yun yung mapapansin po natin sa mga mananampalataya. And I don't know, hindi ko po alam kung tayo rin nararanasan natin sa buhay ng basa sa atin yon. Pero kung titingnan po natin, ang sinasabi dito ni Apostle Pablo, that he's giving all his life. Hindi po siya nagre-reserve ng anumang bagay na matitira o nagtitira po siya sa kanyang buhay para sa kanyang sarili. But since he started to believe in the Lord, nung siya po'y nanampalataya sa Panginoon at naunawaan niyang mabuti yung tunay na kahulugan ng pananampalataya na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, wala na po siyang sinayang. Wala na siyang sinayang na sandali, wala na siyang sinayang na pagkakataon, kundi lahat ay ibinigay niya sa ating Panginoon. Why? Because that life is for a glorious prize. No? Ang tinitingnan po nitong si Apostol Pablo, yung kapalit naman po nung lahat ng ginagawa niya ay merong isang malwalhati na ipinagkakaloob at inilalaan ang Diyos. But not all. Diba? Hindi lahat ng mga mananampalataya are interested for the glorious things that will happen in their lives. Diba? Sabi nga natin, lagi natin na pag-uusapan, even Christians are interested to the things that is physical. Amen? Sila po ay interesado doon sa mga bagay na material na kayang ipagkaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? At alam natin na wala naman talaga imposible sa Diyos, kaya naman ibigay ng Panginoon yan. Kaya yung ipagkaloob ng Panginoon sa bawat sa atin. Sabi nga niya, di ba? Walang bagay na hindi kayang ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang sabi sa Ephesians, di ba? Higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong inaakala, at higit pa sa iyong hinihingi. Amen? So ganun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ganun ang Diyos na sinasamba natin. Ganun ang Diyos, amen po ba, na itinataas at pinapupurihan ng bawat sa puso atin. Kaya niyang ibigay higit pa sa inakala ng bawat sa puso atin. Pero ang problema, ang akala ng iba, amen, that once they are serving the Lord, no, kapag naglilingkod sila sa Panginoon, siguro kahit tayo, inisip na rin natin yan na kaya tayo po naglilingkod o kaya tayo nagpapagamit at kaya po tayo ay nagiging interesado o nandoon po tayong sumesentro sa mga gawain na pinagkaloob ng Panginoon ay bilang utang na loob o bilang pagbabayad natin sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. But we should remember and we should understand that we cannot pay back our salvation. Ano man ang ginagawa po natin, kasi yun yung nakikita ko kay Apostol Pablo, na hindi man lamang po niya naramdaman sa kanyang sarili na kailangan ko maglingkod kasi iniligtas ako ng Panginoon. Kailangan kong ibigay yung buhay ko kasi ibinigay din ng Panginoon yung buhay niya sa akin, kaya kailangan. Amen po ba? Hallelujah. Hindi masama kung halimbawang inisip po natin ang mga bagay na ito sa ating mga buhay na kaya kayo naglilingkod ay para maipakita mo na ikaw ay nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na kaligtasan. It is really good. Pero kapag darating sa pagkakataon na parang lumilitaw na binabayaran na po natin yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin, hindi na po maganda. Amen? Hallelujah. Kasi alam po natin, hindi man po natin gawin yan, tinapos na pong gawin ng Panginoon ang kaligtasan. That salvation, which is the grace of the Lord, amen po ba, it's really a gift sa buhay natin. Wala pong kaloob, walang anumang regalo ang binabayaran. Dito po sa atin, bilang mga tao, aminin natin, gusto natin kapag niregaluhan natin, gusto natin re-regaluhan din tayo. Amen? Aminado tayo doon, di ba? Tama ba o mali? Oh, ganti-ganti. Amen. Kapag binigyan kita, bigyan mo rin ako.
Pero tignan nyo po, kapag ganun ang mangyayari, wala nang tinatawag na gift. Kasi parang you pay it back. Binabayaran mo lang yung bagay na ginawa sa iyo. Amen po ba? Kaya nga di ba sabi ng Panginoon, hindi na yan masasabing pagbibigay. Amen? Hallelujah. At alam natin, mga minamahal ko, ng bawat ginagawa natin o anuman ang mga bagay na nararanasan natin sa atin pong buhay, hindi po yan kabayaran. Hallelujah. Hindi yan kabayaran. Because God can take it. Naniniwala tayo kapag hindi loob ng Panginoon, hindi talaga yan mangyayari. Amen? I think the decision is in God. Nasa Panginoon ang pagdesisyon kung ibibigay niya ba sa'yo o hindi. Di ba yung mga tao nagkakaroon ng pagdadalamhati o nagkakaroon ng tinatawag na pagtatampo na kalimbawang meron siyang gusto pero hindi niya nakakamtan. Hindi niya natatanggap sa kanyang buhay. Kahit na gusto natin ito, kapag hindi ito kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi yan mangyayari. Amen po ba? Kaya itong kaligtasan, mga minamahal ko, it was 100% grace of God. Kaya siguro masasabi natin na si Apostol Pablo, sa lahat ng mga salita niya, naunawaan niyang mabuti kung ano yung biyaya na tinanggap niya galing sa Panginoon. That 100% of grace of God. Amen po ba? Kaya yung paglilingkod niya na ginagawa sa Panginoon, mga minamahal ko, ay hindi po para ipakita sa Diyos na, ito na, ginagawa ko na ito. Amen po ba? Kasi meron kang ginawa sa akin, kaya gagawin ko ang bagay na ito. Hindi po. Pero ang hinahangad po ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, ay yung tinatawag na ipinangako ng Panginoon na kalwalatian. The glorious life. Amen po ba? Hindi po, kung titingnan po natin, inilalarawan ni Apostol Pablo po dito sa talatang binasa po natin, na lahat po ng sumasali sa mga paligsahan, ang tunay na pagnanasa po nila ay makamtan ang pansamantala, yung tinatawag na incorruptible prize. Incorruptible, di ba? Incorruptible crown. Amen po ba? Yung mawawala, yung matutunaw o lilipas na karangalan. Yun po yung hinahangad ng mga taong nagsisipagsali po doon sa tinatawag na kapaligsahan. Pero nung sabi niya po sa Pablo, but for me, sabi niya dito, di ba? Kaya di ba doon sa talatang binasa natin, hindi siya gumagawa ng isang bagay na walang patutunguhan. Meron pong dahilan kung bakit ginagawa niya yung lahat ng bagay na yon sa kanyang buhay. Because more than those material things, ang hinahangad ni Apostol Pablo ay maranasan niya po yung tinatawag na glorious crown or glorious prize which the Lord, amen po ba, prepared to those who will be faithful to Him. Amen. Kaya kapag naintindihan din po natin yung katotohanan na inihahayag po nung biyaya, nung katotohanan na inihahayag ng Panginoon sa atin, we will also, same with Paul, matutulad tayo kay Paul, yung so much appreciation na ginagawa niya dun sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? We are all created being. Lahat po tayo ay mga nilalang lamang. Diba sabi nga nung inawit kanina, sino ba ang tataas sa'yo? Kami bang mga nilalang ay tataas sa'yo? Wala. Walang tataas sa'yo. Even all the things in this world, yung pinaka-precious po sa mundong ito, hindi natin masasabing yan po ang pinaka-precious. The most precious thing in our lives is God. Ang pinakamahalagang bagay na nararanasan natin sa buhay ay ang ating Panginoon. Ano ba ang ginagawa? Sabi dito, there are 4 things. Amin po ba? May 4 na bagay po na ginagawa po ang manlalaro o ang tawag dito, mga lumalahok sa paligsahan. Balikan nga po natin yung ating talata in verse 24. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Ano pong sabi doon? Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Di po ba?
Una dito, makita natin, di ba? Sino ba yung kinakausap dito ni Apostol Pablo? He's talking about the church. He's talking about believers. Na lahat ng mga mananampalataya ay matulad doon sa mga mananakbo, doon sa mga manlalaro. Amen po ba? Na hindi natin iniisip na tayo nagbabayad. Pero ang hinahangad po natin, mga minamahal ko, ay yung tinatawag glorious, yung kalwalatiang sa atin. Kapag tayo po ay naging matagumpay bilang mga naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po si Apostol Pablo, hindi siya nangihinayang. Even though he's giving his life, hindi siya manghihinayang. Why? Dahil ang kapalit nito, kalwalatian. Amen. Kaya kung inisip po natin, napapagal na po tayo, nababagot na tayo, o nagsasawa na tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod natin, we need to change our mind. Why? Because the truth is, amen po ba, higit pa sa bagay na inisip po natin, mga minamahal ko, ay kayang ipagkaloob ng Panginoon sa bawat sa atin. Di ba sabi dito, ano po ba yung sabi doon? Once a person, di ba, men run for a race, ang sabi dito, ang una niya ginagawa, i-discipline himself. Yan po yung unang ginagawa niya, i-didisiplina niya. Amen. Lahat po ng mga manlalaro, mga minamahal ko, kung gusto po nilang manalo, kung gusto nilang maging matagumpay, alam natin na walang katiyakan eh. Di ba? Even though they trained hard, lahat po ng mga manlalaro, lahat po ng mga sumasali sa mga paligsahan, lahat po sila dumadaan sa mga matinding pagsasanay. Pero hindi po sila nakakatiyak. Amen po ba? Hindi po sila nakakatiyak na kung sila po ay mananalo o hindi. Pero ang tunay na layunin po nila ay magkamit. Amen po ba? Ng tagumpay. Kaya nga po, kahit na mahirap, ang ginagawa po nila, they discipline themselves. Kasi po sa Pablo, sinabi niya doon sa 27, hinahampas ko rin ang aking katawan. Di ba sabi niya? Hinahampas ko rin ang aking katawan, sinusupil ko rin ang aking sarili. Amen po ba? Why? Because He wants that perfect discipline in His life. At tayo rin yun yung hinahangad ng Panginoon sa bawat sapo sa atin. At alam natin, yan ang wala sa maraming mga mananampalataya. Disiplina. Amen? Yan ang nawawala sa maraming mananampalataya. Aminin natin, sometimes, nawawala rin sa atin yan. We do not discipline ourselves. Lalo na kapag lalo na kapag ang ginagawa natin, masaya tayo sa mga bagay na ginagawa natin, even though it is really, di ba, lalo na po, kahit na po ito ay laban sa kalooban ng Panginoon, amen po ba, ginagawa natin ito. Why? Because we enjoy it. At yung mga malalaro, amen po ba, alam natin na sabik din sila na uminom ng mga soft drinks, sabik din sila na kumain na maraming karne, kumain na maraming kanin, amen po ba, kumain na maraming sweets. Pero alam nila na kapag ginawa nila yung bagay na yon na masarap para sa kanilang pakiramdam, maaaring hindi sila maging matagumpay. That's why they discipline themselves. Kaya yun din yung isang bagay, amin po ba, na bago tayo dumating doon sa pagkakataon na mitiin natin, amin po ba, bago tayo magmiti, mahirap po kasi magmiti ng kalwalatian ng Diyos eh. Kailangan meron muna tayo talagang disiplina sa ating mga sarili. And if we discipline ourselves, number one, sabi niya doon, then we can. Amen po ba? Pwede po tayong naka-line up na tayo doon sa tagumpay, pwede naka-line up na tayo doon sa mga tatanggap ng kalwalatian. Number two, after discipline is training. Siyempre, kailangan tayo magsanay. Amen? Walang sinuman po sa atin, amen po ba, na sasabak na lamang. Amen? Kahit mga sundalo po, kahit pag ikaw ay gusto mo magsundalo, totoo po, tatanggapin ka magsundalo, pero bago ka isabak, kailangan mo munang dumaan sa pagtitrain, sa pagsasanay. Amen po ba? At minsan sa pagsasanay, masakit. Amen? Lahat po ng umpisa, masakit. Tama po ba? Amen? Kapag hindi mo kinasanayan yung ginagawa mo, mahirap. Hallelujah. Di po ba, kayo po, kung kayo po ay nagda-diet, amen, sa una mahirap, di ba, pag nagda-diet ka?
Kung nagpa-fasting ka, parang ang hirap. Siguro, sa unang araw, madali. Okay, unang araw, makakaya mo. Pero pangalawang araw, medyo pahirap na ng pahirap. Amen po ba? Amen? Aalisin mo. Alisin mo lang yung mga, di ba, yung mga kapatiran natin na ninigarilyo, kapatiran natin nagsisiinom ng alak. Nahirapan silang alisin. Sa totoo lang, naiintindihan ko po sila kapag sinabi mo, dapat tigilan mo na yan. Hindi ganun kadali. Kailangan mo na nilang sanayin yung kanilang sarili. Una, disiplina. Pangalawa, itetrain na po nila. Kasi di ba, matetempt sila eh. Amen po ba? Matetempt. Amen. Kaya kung ibibili mo sila, ay talagang matetempt. Ikaw na rin ang nagtetempt sa kanila. Amen. Kaya ang unang training, huwag mong bigyan ng pambili. Kasi kung wala silang pambili, hindi sila di ba? Wala silang pambibili doon sa vision nila. So, training. Amen. Hallelujah. At yung training, mga minamahal ko, ang kailangan mong gawin sa self yun, self-training. Amen. Hindi ka tinetrain ng iba, kundi i-train mo yung sarili mo. Hallelujah. Number 1 is what? Discipline. Pangalawa ay training. Number 3, what? Priority. Ano ba ang priority mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba talaga yung pinakaruro kung bakit mo ginagawa ang isang bagay na yon? Just like Apostle Paul, di po ba? Katulad ni Apostle Pablo, mga minamahal ko, ginagawa niya yung bagay na yon. Amen po ba? Ginagawa niya yung pagsasanay, ginagawa niya yung sa kanyang buhay. Why? Because his aim, his priority is for that glorious prize. Like the Lord Jesus Christ, kung paano ng ating Panginoong Jesus. Diba? If you can remove this cup of suffering in my life, but let not my will be done, but let your will be done. Amen? Kasi kahit ang ating Panginoong Jesus, naniniwala tayo na bago niya narating yung kinalalagyan niya ngayon na nakaupo siya doon sa tronong ipinagkaloob ng Ama sa kanya, marami siyang pinagdaanan. Amen? Yung disiplina na yon, yung training na yon, nasa kanyang lahat yon. At yung prioridad niya. Di po ba? Kaya nga, maraming mga alagad na ayaw siyang pumunta ng Jerusalem eh. Maraming mga alagad na pumipigil sa kanya na gawin ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Bakit? Kasi ayaw nilang mapahamak ang ating Panginoon Jesus. Ayaw nilang mamatay ang ating Panginoon. Ayaw nilang mawala ang ating Panginoon. Amen po ba? Pero wala tayong magagawa eh. That is already planned. 2,000 years ago, mga minamahal ko, before the Lord Jesus Christ came here 2,000 years ago, all those plans already planted. No? Pinlano na po yun ng Panginoon at tapos na po lahat ng plano ng Panginoon, ng ating Diyos Ama. Kaya nga, alam ng Panginoong Jesus, my time has not yet come. Amen po ba? Naniniwala po ba kayong bawat isa po sa atin may time din? Meron din tayong time. Hallelujah! May time din po. The problem is, we do not know our time. Hindi natin alam kung kailan ang time, oras natin. Tama po ba? But Jesus Christ knows about His time eh. Na sinasabi na pa yun, my time has not yet come. Totoo yun. Hindi pa niya oras. Kaya di ba ilang attempt na gusto siyang hulihin? Dumarating sa pagkakataon na nakakaalpas ang Panginoon. Hindi siya inuhuli. Kaya nga nung dumating ang yung mga sugo ni Caiaphas, amin po ba, yung mga kawal na dumating sa ating bayan, di ba ano sabi ng Panginoon? Ako ba isang salarin at isang mamamatay tao na kayo na pa rito na mayroong sulo at mga tabak? Di po ba? Because, di ba, even the Lord Jesus Christ, amin po ba, sabi niya, hayagan akong nangangaral. Bakit hindi niyo ako hinuli? Amen po ba? Bakit hindi niyo ako dinampot? Kaya nga, di ba sabi di ba, nagalit si Apostol Pedro at tinagpas niya yung tenga ng kawal. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi mo ba alam na di ba, I can ask the Father for laksa-laksang anghel. It means, kung gugustuhin niya, pwede. Mangyayari. Pero wala siyang magagawa because that is the time that God has given to him. Yun yung ibinigay, yun yung itinakda ng Ama sa kanya. Amen po ba? Kaya, prioridad niya, amen po ba? Priority niya. Naganapin yung kalooban ng Ama sa kanyang buhay.
Hallelujah. Amen. And number 4, it is the goal. Not just priority, but it is the goal. Amen po ba? Yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya priority niya na sundin ang kalooban ng Panginoon, and His goal is what? To sit upon the throne which the Father have prepared for Him. Di po ba? Alam ng Panginoong Yesus na may tronong inilaan sa kanyang Ama. Kaya di ba sabi ng dalawang magkapatid, amen, sabi ng ina, anong request? Let my son sit on the left and let the other son sit on the right. Sabi niya, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Ang Ama ang naglalaan kung sino ang uupo sa kaliwa at sino sa kanan. Hallelujah. Doon natin makikita, mga minamahal ko, di ba? Nung sinabi ng ating Panginoong Yesus na wala nang higit pa na dakila na propeta kay Juan Bautista. Amen? John the Baptist became really a great prophet of all. Amen po ba? Pero di ba meron pang hihigit kay Juan Bautista? Sino daw? Yung mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Amen? Kung dakila na sa kaharian ng Diyos si Juan Bautista, kung ikaw ay mananampalataya at mananatili sa kalooban ng Panginoon, mas dakila ka pa kaysa sa Kanya. Kaya doon makikita natin, what is really your goal? Hallelujah. And I think most of the Christians, most of the believers in the church do not have the goal. Kaya di ba sabi ko sa inyo last Friday, they are churchgoers, church attendees, pero wala sa kanila, di ba? Kaya nga minsan nakakalungkot, marami nang napakinggan na salita ng Diyos ang mga mananampalataya sa loob ng church. Amen. Kumbaga sa pag-aaral, masteral, we have already, gained masteral in the church. Amen. Kaya di ba sinabi ng Panginoon doon sa mga tinuruan ng 3 taon lang, sana'y tagapagturo na kayo eh. Sa 3 taon po na mananampalataya tayo, pwede na tayo maging tagapagturo. But the problem is, how many years you are in the church? Kung lagpas na po kayong 3 taon at hindi pa kayo nagtuturo, you are failed. Ang sakit po, di ba? Kung 3 taon na po tayo sa church, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtuturo, fail ka. Sipin mo mabuti, 4 na taon kang graduate sa college, pero wala kang trabaho. Samantalang yung dating hindi man nakapagtapos, pero ngayon sumasahod ng 40,000. Sino ang sa tingin nyo, sino ang masasabi nating prepare na mas maganda ang buhay? Yung hindi nag-graduate pero kumikita ng 40,000 o yung nakagraduate pero walang trabaho? Aanin mong diploma, hindi mo noon makakain. Hallelujah. Kaya yung iba, wag mong antag doon, wag mong ikalungkot yung sweldo mo kung kakaunti lang. Bakit? Mas mapalad ka pa rin doon sa tambay. Amen? Kasi sabihin mo, ay graduate ako, tapos ganito lang ang sweldo. Oo, pero naniniwala ako na hindi habang panahon, ganyan lang ang sweldo mo. God will promote you. Amen? God will promote you. Kapag nakitang kalugod-lugod ka, kahit na hindi mo inaasahan, pinopromote ka ng Panginoon. Hallelujah? Amen? Kasi ang problema kasi sa atin, nauna reklamo. Amen? Kasi nga graduate eh. Hallelujah. Graduate eh. Pero tandaan po natin, darating ang araw, itataas din tayo kung magiging matyaga tayo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pero lahat ng mga manlalaro, lahat ng mga sumasali sa mga paligsahan, they're only taking those discipline, training, priority, and goal for the incorruptible crown. Amen? Yung mga sumasali po sa Olympics, hindi naman po talaga gold na totoo yung kanilang yung sinasabi sa kanila. It is only plated. Plated gold lang po yun. Amen? Pero tingnan niyo po, kung manalo sila, nag-iiyakan pa, di ba? Hallelujah!
Halos silang nagpapakamatay. Amen. Praise the Lord, kapag nanalo ka sa Olympics, may 1 million ka. Amen. Bonus para sa pag-uwi sa Pilipinas. Pero, ano ba ang mas masarap? Yung tumanggap ka ng 1 milyon o tumanggap ka ng kalalatian galing sa Diyos? Mas masarap po yung 1 milyon, Pastor. Kasi yung 1 milyon, matatanggap mo. Kasi di ba, aminin natin, mas ang tao, nagnanasa sa mga bagay na material na mararanasan. Hallelujah. Sabi nga nung isang kapatiran na nakapost ngayon sa Facebook. Alam niyo po kung ano nakalagay sa post niya? Alam niyo po kung ano nakalagay sa post niya? Ang nakalagay po sa post niya, yayaman din ako balang araw. Wala pong masama. Kung sasabihin mong yayaman ka rin balang araw, it is really good. Pero sana yung kayamanang inilaan ng Panginoon, nasain din natin. Kung ninanasa po natin yung kayamanang pangsamantala, katulad nga po yung isang ng mga manlalaro na yon na inilalarawan ni Apostol Pablo. Sila nga, sabi niya, di ba, pinapahirapan nila yung kanilang sarili, dinidisiplina nila yung kanilang sarili, at pinaprioridad nila na makatanggap noong pangsamantalang corona na iyon. How much more? We should be persistent to gain the crown, the glorious crown which the Lord have prepared for us. Amin. Maniwala tayo at hindi. Bago pa lamang tayo naglingkod sa Panginoon, meron nang nakalaan. Mas nauna po yung glorious crown na yon. Amen. Hindi man pa tayo nakakakilala sa Panginoon, baka hindi pa tayo lumilitaw sa mundong ito, inilaan na talaga, inihanda na ng Panginoon yung malwalhati na yon na corona na ipagkakalob niya. That's why Apostle Paul, di ba? Sinabi ni Apostle Pablo, sinabi niya kay Timoteo, malapit na akong ihandog. Tatanggapin ko na ang koronang inilaan sa akin ng Panginoon. Hindi lamang sa akin, kundi sa bawat, di ba? Sabi niya doon, kundi sa bawat isa na tunay na naghihintay nito. Sabi dito, a racer, alam niyo po ba yung racer, yung nakikipag-unahan? A racer is putting all his energy into the race. Kapag may ginagawa tayo, ano man ang ginagawa natin, kailangan nating ibigay ang buong lakas natin, tama? Hallelujah. Di ba kapag mabigat yung binubuhat natin, alam niyo po ba na your knees, your feet, your thigh, your arms, your body should be always in good energy. Kahit na gusto mo magbuhat, kung mahina ang iyong katawan, hindi ka makakapagbuhat. Tama? May goal ka. Amen. Halimbawa. Amen. Sino man po ang gusto? Halimbawa, may nagbibigay ng 1 kabang bigas. Amen. Pero ang tawag ito, bibigyan ka ng bigas kung mabubuhat mo. So ikaw, goal mo, kasi gusto mo, di ba? Gusto mo yung bigas, tama? Na hindi ka nabibili. Halimbawa, di ba? Pero tignan mo, isipin mo mabuti, kahit na gusto mo yung bigas, goal mo, pinapriority mo na, pero kung mahina ang katawan mo, it is impossible. Magiging imposible. That's why a racer, sabi niya dito, is putting all his energies into the race. Sabi nga po doon, he's making no play. Hindi po niya nilalaro. Amen? Inihahanda mo yung sarili mo, hindi ka naglalaro. Kaya, kung gusto talaga nating magministeryo at gumawa sa gawain ng Panginoon, ihanda mo yung sarili mo. Put all your energies there. Amen? Nakakalungkot, di ba? Kapag may gagawin tayo, di po ba? Yung mga nanay, kapag maglalaba ka kayo, di ba sabihin nyo, ay, kumain muna ako. Kasi, manghihina ako para may lakas ako, tama? And that is really correct. Kasi nakakasanayan po, di ba, ng mga nanay na minsan hindi na talaga sila nakapagkain, hindi sila, walang laman yung sikmura nila, tapos magtatrabaho sila. Tama? Kaya dumarating sa pagkakataon, nanghihina talaga yung katawan mo. Amen? Manghihina talaga yung katawan, kasi wala naman siyang, di ba? Wala siyang puwersa. Kanina nga,
Tama ba yon yung binasa natin nung isang araw about Jonathan? Di ba si Jonathan, tumitirik na yung mata niya, malabo na yung mata niya. Amen? At ilang araw na kasi lang hindi kumakain, pero sila'y makikipaglaban. Hindi niya alam yung command ng tatay niya na walang kakain. Nakakita siya ng pulot. Anong ginawa niya? Kumain siya. At sabi niya, nabuksan daw yung kanyang paningin at lumakas yung kanyang katawan. Sa tingin po ba, illustration lang yon? Hindi po. Totoo yun. Na kapag tayo talaga kumain, may energy. Amen? May energy. Hallelujah. Kaya nga, nakakatuwa, minsan alam ng nanay yan na bago siya magtrabaho, kakain muna siya, magpapalakas siya. Kaya kung ikaw ay magmiministeryo din at gagawa sa gawain ng Panginoon, kailangan mong palakasin din ang iyong spiritual. Kasi kahit na gusto mo magpagamit sa Panginoon, kung wala kang bala, kung wala kang energy, wala kang prayer, wala kang word of God, wala kang meditation sa iyong sarili, paano? Paano mo magagawa? Sige nga, darating sa pagkakataon, manghihinawa ka talaga. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon with full energy, na ibinibigay mo yon para gawin mo yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, kahit na dumating na problema, kahit na dumating na pagsubok, hindi mo bibitawan yon. Hallelujah. We are a racer. Sabi mo nga sa katabi mo, racer ka. Amen. Put all your energy. Hallelujah. Diba yung mga estudyante, kapag may exam kayo at hindi kayo kumain, subukan ninyo, mag-exam kayo. Exam nyo sa umagang ito, ay sa araw na ito, tapos hindi ka kumain. Walang laman, utak. O di ba? Totoo, walang laman. Hallelujah. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Hallelujah. Same thing with our spirit, with our soul. Amen po ba? Pangalawa, sabi niya dito, He is consistent. He is constant in training for His running. Alam niyo po ba yung tinatawag na constant? Amen po ba? Pag sinabing constant, gagawin at gagawin niya. Hallelujah. Gusto mong pumayat, di ba? Gusto mong mag-jogging. Kailangan mong bumangon ng maaga. Pero pag umaga na, di ba, nakaplano ka nung gabi, magja-jogging ka. Magja-jogging ako bukas, inihanda mo yung sapatos, ihanda mo yung jogging pants, yung short, yung sando. Amen po ba? Eto na, madaling araw. Amen. Hallelujah. Ang hirap, bumangon. Totoo, tama? But if you're constant on what you will do, kung naniniwala ka na maibibigay ang Diyos talaga na glorious prize sa mga maglilingkod sa Kanya, walang mahirap. Amen? Kakayanin natin lahat. Hallelujah. Sana nga maramdaman at maranasan ng lahat ng mga mananampalataya, masigasig ako. Amen po ba? Gagawin ko ito. Amen po ba? Kahit na mahirap, gagawin ko ito. Amen po ba? Magpupursigi ako. Amen? Pero karamihan ng mga mananampalataya, sapat na sa kanila. Tama lang yung sakto lang. Sakto lang nakapag-attend. Amen po ba? Sakto lang nakadalo sa gawain ng ating Panginoon. Sakto-sakto lang lahat. Amen po ba? Walang pasobra. Pero darating ang araw, wala. It will end up. Kaya nga, how much more for us who are desiring to obtain the glorious prize? Amen po ba? Kung ine-aim natin at ginogol natin yung glorious prize na yon, let us really be like Paul. He compared Christians who wants to have the prize. Amen po ba? Salvation is not a reward. Hindi po yan reward sa atin. It was a gift. Amen po ba? Nagkakamali po tayo kung sinasabi nating reward. Kasi pag sinabing reward, kapalit. Amen? Tumakbo ka, di may kapalit. Amen po ba? Yung salvation po, hindi po yan reward. It was awarded for us. Kahit na hindi natin gusto, hindi natin hiningi, ipinagkaloob yan ng Panginoon. Pero pagdating doon sa price, it was a reward. Hallelujah! Yung glorious price na yon, kailangan nating, amen po ba? Kailangan nating pagtrabahuhan. Kailangan nating pagsumikapan. Amen? God will reward to those who are willing to strive hard to work in His ministry, in His work. Hallelujah. Pero anong dapat nating gawin?
Number 1, be certain to what you are doing. Amen po ba? Maging tiyak ka. Amen. Di ba sabi niya Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok. Sumusuntok lamang sa hangin. Hindi ako nagsasapalaran, sabi niya. Hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, sabi niya dito. Meron siyang certain. Hallelujah. Bawat sa po sa atin, yan po yung pinaka dapat na nilalaman ng puso natin. You must be certain. Kapag dadalo ka sa gawain ng Panginoon, you must be certain. Ano yung inaasahan mo na gagawin sa iyo ng Panginoon? Ano yung inaasahan mo na matatanggap mo galing sa Panginoon? Ano yung inaasahan mong pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay? You must be certain. Kaya di ba sabi ni James, huwag kayong pagdalawa-dalawa ang isip. Amen? Kapag pumunta kayo sa church at kung mananalangin kayo, once you speak your prayer, claim it. Di ba ba? Ang sino mang lumalapit sa Panginoon, sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang lalapit sa Diyos at mananalangin, isipin niya na tinanggap niya na daw yung kanyang panalangin. Pero ilan kaya sa mananampalataya ang ganyan, na kapag nanalangin, iniisip niya na tinanggap niya na yung panalangin? I think only few. Because, di ba, most of the Christians, most of the believers, still doubt. Kasi nga kulang pa tayo sa pananampalataya. Hindi pa natin nakikita. But Apostle Paul, tingnan nyo sina Apostle Pablo, kaya hindi sila natatakot eh. Kaya wala silang pangamba, kasi certain sila. Amen? Certain sila about the things which the Lord will do. Amen? Almost every Christians are uncertain. Hindi tiyak. Amen? Kaya ayaw ipanalangin, kaya ayaw itaas sa Panginoon kasi hindi sila nakatitiyak kung ito ipagkakaloob ng Panginoon. But you must be certain. From now on, you must be certain. Once you pray to the Lord, kung ikaw ay naririto para manalangin, you must be certain. 2 Timothy chapter 4, verse 7 up to 8, nakipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan ako sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, ito sinasabi ko sa inyo kanina, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Certain. Si Apostol Pablo, naglingkod sa Panginoon, simula nang nakakilala sa no back out. Hindi na po siya nag-back out. Simula nang kumilala siya sa Panginoon in the way of Damascus, in the road of Damascus, hindi niya na inisip paano mangyayari. Ang inisip lamang niya, gawin ang ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. Diba? In Thessalonica, sa Thessalonica, anong sabi niya po sa Pablo? Halos, sabi niya, diba? Hindi namin mailarawan sa inyong aming karanasan na kami ay magmisyon. Halos aming ikamatay. Hindi na nila alam kung mabubuhay pa sila. But, ang tanong, sumuko ba si Apostol Pablo dahil nakaranas siya ng kamatayan? Hindi. Kaya sinabi doon sa Hebrews chapter 13, di ba? Hindi pa dumarating sa pagkakataon ng pagdanak ng dugo ang inyong paglaban. Tama? Hallelujah. Oh, I'm not talking about kailangan sumuka kayo ng dugo, ha? I'm just using the word of God. Sabi niya, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo. Amen. Totoo naman, di ba? Meron na po bang nakaranas sa inyo ng pagdanak ng dugo dahil lang sa paglilingkod natin sa Panginoon? Wala pa. Hallelujah. Pero ang dami na nating reklamo. Amen. Ang dami na nating ang tawag dito, inilalahad sa Panginoon, Lord, ganito, ganyan. Siguro naman, maiintindihan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Every Lord's Day na ina-announce ko yung family camp, I think only few are really excited about it. Why? Kasi alam ko po, yung panahon na yon, maraming okasyon. Hallelujah. And ayaw nilang ma-miss yung mga okasyon na yon. Pero sa totoo lang, we are not for those occasions, but we are for the Lord. Hallelujah. So, in-announce to, I think, nag-umpisa tayo ng announcement, August. Tama? August.
August pa lang ina-announce na natin yung about workers camp or family camp. Tignan nyo, pagdating ng Disyembre, ang reklamo lahat nila, Pastor, wala kaming pera. Makatwiran ba nasasabihin nyo pagdating sa family camp na wala kang pera? August pa lang sinabi na sa'yo. Kung nagtabi ka mula August, amin po ba, kahit 100 lang, amin po ba, kahit pagdating ng Disyembre, may 400 ka na. Ay, tama ba? September, October, November, December, tama, 400. Amen? Hallelujah. Kahit 400, meron ka. Pero tingnan nyo po, pagdating ng Disyembre, pasensya ka na, Pastor, hindi ka makapunta kasi wala talaga eh. Amen? Pero naniniwala tayo, God will provide. Sabihin nyo lang pupunta kayo, kahit wala kayong naipon, pero ang puso nyo pupunta. Tingnan nyo po, makakapunta tayong lahat kahit wala kayong gagasusin. Hallelujah. Gagawa ang daan ng Panginoon kapag gusto natin. Hallelujah. Amen. Totoo po yan. Tapos wala kayo doon, tapos wala nga kayong panggastos pag uwi nyo dito. Yung pala na inilaan nyo para sa Noche Buena nyo. Wala na po tayong Pasko. Amen. Wala tayong Pasko. Hindi tayo naniniwala na December 25 ay kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Because Jesus Christ exists before the foundation of the world. Hallelujah. At kung naniniwala kang si Jesus ay Diyos, hindi ka maniniwala sa birthday na yon ng Panginoon. Ang tao may birthday. Amen. Bakit? Kasi tao tayo. Meron tayong simula. Amen. Ang Panginoon walang simula at walang wakas. Hallelujah. Amen. Tayo may simula. Kaya kung may birthday ka, okay lang yan. Katulad ni Sister Belen, birthday niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday. Welcome to senior citizen. Hallelujah. Senior na siya eh. Hallelujah. Dual ka na ngayon. Galatians chapter 2 verse 2. At ako'y umahon dahil sa pahayag at sinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na ipinangangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat sa harapan ng mga dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo at tumakbo ng walang kabuluhan. Tingnan niyo po, he's certain. Kung sa iba, sabi niya, inililihim ito. Ako hindi. Hayagan ko itong ipapahayag. Because he's certain. Tiyak po siya. Amen? Kaya kung lahat ng ginagawa po natin, tiyak po tayo, may katiyakan tayo, gawin mo na. Gawin mo ngayon. Number 2, be partaker of God's work. Pag sinabing partaker, amen po ba, kunin mo yung bahagi mo. Amen po ba? Every one of us should have. Kasi kung gusto mo ng tinatawag na glorious prize, kailangan may bahagi ka. Amen? Kailangan may part ka. Partaker ka rin. Hallelujah. Amen? Halimbawa, pinagbuhat. Hindi kaya ni Charina na buhatin yung isang kaban. Ang sabi niya kay Nalin, Sister Nalin, hati na lang tayo, buhatin natin dalawa. At least pag nabuhat natin, dalawa na tayo. Hindi rin nila kaya. Tingnan nyo naman yung katawan nilang dalawa. Hallelujah. O sabi nila, sama na natin si Rona. Amen po ba? 3 na sila. Amen? Amen? Ganyan din ang sexy rin si Rona. Sabi niya, hindi natin kaya yan, 3 tayo. Sinama na nila si Dimple. Hallelujah. 4 na sila. Amen? O ngayon, halimbawa, 4 silang nagbuhat. Pero sabi nitong si Grace, bigyan nyo rin ako dyan. Pero hindi naman siya nagbuhat. Ibigyan nyo ba siya? Parang unfair, tama? Hallelujah. Kasi 4 kayong nagbuhat. Same thing with the glorious prize. Hindi pagkakaloob ng glorious prize ng Panginoon ng isang mananampalataya na hindi nagbuhat. Para magkaroon ka ng bigas, bumuhat ka rin, Grace. Tama? Hallelujah! Kailangan makisama ka rin bumuhat. Ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23? At ginawa ko ang lahat ng bagay dahil sa ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Tingnan niyo po si Apostol Pablo, di ba? Ginawa niya, sabi niya, ginawa ko ang lahat. Hallelujah! Para ako ay makibahagi.
Amen po ba? Hindi man ako, kumbaga si Apostol Pablo, hindi mo na ako kailangan utusan. Gusto ko maging part. Hallelujah. Minsan tampo-tampo pa, di ba, sa ministry. Sila lang ang mag-special number, di ba na ako kasama? Bahala kayo. Amen po ba? Pero dapat pala, pag hindi ka nila sinama, sumama ka. Uy, sama niyo ako dyan. Hallelujah. Kailangan ikaw na yung nag-volunteer. Partaker nga eh. Hallelujah. O kaya nakita mo isang worker, nagugas ng pinggan. Bahala ka dyan, ikaw na lang dyan. Ganyan. Hindi. Kailangan pala, humawak ka. Amen to ba? Hindi mo na kailangan pang yayayain ka nila. Kailangan ikaw na mismo may kusa ka. Amen. Hindi, nagpapasalamat ka pa. 3 naman na kayo dyan, di okay na yan. Hallelujah. Amen. Di po ba? Tignan niyo po. Totoo po. Kaya di ba sabi dun sa Ecclesiastes, daig ng 2 ang isa. Pero daig ng 3 ang 2. Amen? Ibig sabihin po talaga, the more the merrier. And the more, mas marami kayo, mas madali ang trabaho. Amen. Hallelujah. Hindi kaya ng isa, di gawin 2. Hindi kaya ng 2, gawin 3. Amen? Hindi kaya ng 3, gawin 4. Amen? Pero, hindi yan nangyayari sa church eh. Kapag may nakikita na nilang gumagawa, ayaan nyo na siya dyan. Kaya niya na yan. Tama? Yan po yung Yan yung nakikita ko. Oo nga, parang ganyan. Kaya halimbawa, minsan, nagpapakita na ako sa mga kabataan na nagwawalis ako, wala mang kumukuha ng walis. Kasi kami noon, nung nasa church ako, manggagawa pa lang ako, pag nakita namin yung pastor namin na humawak ng walis, kukunin na namin. Pastor, ako na po yan. Dito, hindi po. Ay, pastor, uwi na po kami, ha? Sabi ko, wala man lang nakaramdam. Hindi man lang sinabi, pastor, ako na po magmamap niyan. Hallelujah! Nagpaalam pa. Masakit, di po ba? But we are not partaker anymore. But be a partaker. Hallelujah! Amen? Kasi dapat may mata tayong lahat eh. Halimbawa, may kailangang walisan, hindi ako nakaschedule. Halimbawa, hindi ako nakaschedule na magwalis, pero may kalat. Dapat ko? Kasi gusto ko yung glorious prize eh. Amen po ba? Mas maganda yung hindi ka inutusan. Amen? Mas maganda yung nagtrabaho ka, hindi dahil inutusan ka, pero dahil gusto mo. Philippians chapter 3 verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po ba sabihin ng nagtutumulin? Nagmamadali. Excited. Hallelujah. Yung kanyang excitement na gawin, yung isang bagay na ipinagagawa ng Panginoon, excited siya. Are you excited? Dapat ganun daw tayo. Nagtutumulin. Hallelujah. Amen. Pag sinabi, sino magugas ng pinggan? Dapat ako! Ganun dapat. Ganyan ba nangyayari? Sino magugas ng pinggan? Ay, si sister po. Sila po yung nakaschedule niyan. Amen. Hallelujah. Sumagot nga, pero hindi tinuro naman pala yung iba. Sila daw, hindi. Nagtutumulin sila. Hallelujah. Ang sakit, aray-aray talaga ngayon. Aray-aray talaga to. Sabi ko nga, Lord, sapul-sapul kami dito. Colossians chapter 4 verse 17. Sabihin ninyo kay Arkipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Alam niyo po ba sabi, keep. Amen po ba? Ingatan. Hallelujah. Kay Arkipo. Lahat tayo may ministeryong ginagampanan sa Panginoon. We should keep it. Kailangan natin ingatan yon. Hallelujah. God knows lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Hallelujah. And lastly, sabi niya dito sa pangatlo, run and win the crown. Sensya na po kayo, na late po tayo ngayon kasi si God po kasi siya may kasalanan eh. Si God po kasi pinabalik ng teacher sa eskwelahan at kaya yung na-late po yung kanilang practice. Amen. Kaya bumalik po siya sa school para sa exam niya. Sana postpone na po yon pero pinabalik pa siya.
Eh sabi niya sa akin, babalik siya ng 5:30. Amen. Lungkot na lungkot siya kanina eh. Sabi ko, bakit? Hindi bumalik ka na. Paano yung prayer room? Sige, ako na magmamap. Yun ang pinaproblema niya eh. Sino daw magmamap? Sino mag-aayos? Sige, walang problema dyan. Kayang-kaya yan. Hallelujah. Tapos bumalik po siya, 6 na eh. Medyo na po, late na. Sabi ko, hindi na aabot. Sabi ko. Kaya na-late po yung kanilang practice. Kaya po, magtatapos tayo siguro alas 11. Kaya last na po ito, sabi niya dito, run and win the crown. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Balikan natin yung 24. Hindi ba ganin yun nalalaman ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Hallelujah. Hindi niya na sinabi, di ba? Sabi niya dito, hindi lang isang magkakaroon na gantimpala. Kaya sabi niya, magsitakbo kayo ngayon, ng gayon, upang kayo'y magtamo. Hallelujah. Kaya tayo rin, run. Amen po ba? Yung mga hindi nakakatakbo. Yung pong nanay ni Sister Jack, birthday niya kasi bukas eh. Yung nanay ni Sister Jack, alam niyo po ba na nalaman ko lang na hindi po siya umaakit ng bahay nila. Doon lang po siya sa baba. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo sa buhay niya. Kasi doon hindi siya umakyat, pero pagdating sa church, umakyat siya. Sabi ko, Lord, kahabagan mo sila. Kasi, di ba, which is really, sometimes kapag nakikita ko naman talaga yung mga kapatiran na umaakyat sa taas, parang gusto mo nang ibaba yung church. O kasi nakakaawa talaga sila. And time will come, nakikita ko yung sarili ko, paano kaya pag kami na ganito? Amen po ba na naka-railings ka na rin? Which is really nakakaano sila. Pero na-amaze ako sa kanila na, Lord, hindi niya naakyat ang bahay nila sa taas, pero sa church, nakaakyat siya sa taas. Church, tayo rin po ganun. Sabi dito ni Apostol Pablo, run, that you may have. Yun yung word eh, run, that you may have the prize. Kaya, run and win the crown. Philippians chapter 2 verse 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Sabi niya po sa Pablo, di ba? Ano man ang ginagawa ko, ano man ang tinatakbo ko ngayon, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Everything will be paid off. Hallelujah. Amen. Yung reward na yon, walang kinalaman ito. Yung pinag-aaralan natin sa gabi ito, walang kinalaman ito sa ating kaligtasan. Hindi natin binabayaran. Kung ano man ang ginagawa natin sa ministeryo, ano man ang ginagawa natin sa gawain, hindi yung kabayaran. Hindi natin mababayaran yung kaligtasan. But we are working for our reward. Hallelujah. Kaya sabi niya Apostol Pablo na naintindihan niya yung crown na yon, it is worth. Karapat-dapat. Nararapat lamang na paghandaan. Nararapat lamang nagugunin ko yung sarili ko. Bakit? Anong sabi niya sa Romans chapter 8 verse 18? Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis ng panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahayag sa atin. Magtiis ka man ngayon, mapighati ka man ngayon sa mga bagay na ginagawa mo, hindi yan maitutumbas sa kalulatiang sasayo. Amen? Grab that glorious prize. Amen po ba? Nawa yung buhay natin ay para doon sa malwalhati na yon na gantimpala na ipagkakaloob ng Panginoon sa baso sa atin. Hallelujah. And I hope and I pray, amen po ba, and bless every one of us, huwag kayong susuko. Huwag tayong manghihinawa. Amen po ba? Kundi akayin natin at patuloy nating yakagin yung mga kapatiran po natin na lalo silang maglingkod, lalo nilang gawin ang lahat ng bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. Amen. And let us run. Amen po ba? Be certain. Hallelujah. And run for your crown and be partaker. Yan ang gawin natin. Amen po ba? Idagdag natin ito doon sa ating disiplina, doon sa ating training, doon sa ating priority, and doon sa ating goal. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay.
Tayo sama-sama manalangin sa oras na ito. Oh my soul, overcome. At idalangin natin sa Panginoon na tayo po'y patuloy na maging matagumpay at patuloy tayong maging kabahagi ng gawain po niya. Hindi para sa ating kaligtasan, kundi para magawa nating matanggap ang inilaan na kalalatiang sa atin na ipinangako ng Panginoon. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama naming Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat nauna ang biyaya mo sa amin ng kaligtasan, Panginoong God. At hindi ito mababayaran sapagkat ito'y malaking biyaya mo para sa amin, Panginoong Diyos. Pero sa pamamagitan, Panginoong God, ng mga paglilingkod na ginagawa namin, Panginoong Diyos, ay may nakalangkang gantimpala. May nakaalaan ka, Panginoong Diyos, sa kalalatian, Panginoong God, na ipinangako mo mula sa iyong mga salita na sa amin, Panginoong God, na mga lingkod mo, na mga anak mo, Panginoong Diyos, na tunay, na gumugusal at gumagawa para sa ministeryo at gawain pinagkakatiwala mo sa amin. Father God, ayaw Ama na matuto kami, mapalago kami, Panginoong Diyos, sa aming mga paglilingkod, sa aming mga pananampalataya. Lahat, Panginoong Diyos, ay maging certain, lahat ay maging partaker, lahat ay tumakbo upang maranasan, Panginoong Diyos, yung corona, Panginoong Diyos, ng kalwalatian na inilaan mo para sa lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Huwag mo kaming mababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na ang katagumpayang ito ay patuloy na maranasan namin sa aming mga buhay. At ikaw lamang po ang hangarin namin, Panginoong Diyos, na gagabay at tutulong sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ganapin ito, Panginoong God. May tiyak, may katiyakan kami, Panginoong Diyos, na maganap ang lahat ng mga gawain at ministeryo na ipinagkakatiwala mo po sa buhay ng bawat sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mong manatili ang katwiran at kalooban mo. Manatili, Panginoong Diyos, ang tagumpay na inilalaan mo para sa aming mga buhay at ang kalwalatiang iyon na inilaan mo bago pa ang paglikha ay maranasan namin, Panginoong Diyos, kung paano sa ang aming Panginoong Jesucristo, kung paano ang lahat ng mga alagad, kung paano ang mga nauna na mga nanampalataya sa iyo ay naging matagumpay. Ganyan din ang gawin mo sa buhay ng basa mo sa amin. At ingatan mo kami, Panginoong Diyos, at huwag mo kaming pababayaan, Panginoong God. Salamat po, Ama, tinasaan po namin ng lahat ng aming mga natutunan, lahat ng aming pong narinig ay patuloy na babaunin namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Please continue to pray for that bagyong Uwan naway patuloy na lusawin ng Panginoon habang nasa karagatan.